Amerika. Ipinagtanggol ni Pangulong Aquino si PNP Chief Director General Alan Purisima sa gitna ng reklamong plunder na kinasasangkutan nito. Ayon sa Pangulo, wala sa katauhan ni Purisima ang pagiging maluho at matakaw. Mula sa New York City, nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, halos papatapos na itong working visit ni Pangulong Aquino dito sa New York. Pero ang halos hindi rin naman matapos-tapos, Mel, ay ang mga kontrobersya na kinakaharap ng kanyang kaibigan dyan sa Pilipinas, si PNP Chief Alan Purisima. Pero malayo man ang Pangulo dyan sa Pilipinas, marilaw pa rin ang kanyang mensahe. Wala raw iwanan sa kanyang kontrobersyal na kaibigan. Sa kwento mismo ni Pangulong Aquino, 1987 pa sila naging magkaibigan ni PNP Chief Alan Purisima. Marami siyang alam na personal na kwento. Gaya nung kung paano muntik na raw mamatay si Purisima sa hazing nung kadete pa siya sa PMA. Matapos bagsakan ng cannonball ang kanyang tiyan. Kilalang kilala raw niya ang pagkatao ni Purisima. 87 ko talaga yung nakilala masinsinan. And from that time to the present, hindi ko nakita itong taong tong maluho, matakaw. Ang pinakabagong kinakaharap ni Purisima, ang reklamong plunder ng Coalition of Filipino Consumers na isinampa sa Ombudsman. Kaugnay ito ng pagpapagawa ng White House official residence ng PNP Chief sa Camp Crame na umabot ng milyon-milyong piso gamit ang mga umano'y donasyong materyales at serbisyo mula sa mga pribadong individual at ng mansyon umano ni Purisima sa Nueva Ecija. 3.7 million ang deklaradong halaga ng mansyon sa sali ni Purisima. Pero sabi ng mga nag-aakusa, gate pa lang daw ang halagang yun. I would like to see the details of the complaint, no? Para so as not to prejudge it. Pero, di ba, kakadaan ko lang doon sa chinarge ako na kono-ono. At, di naman... Ang isyu tungkol kay Purisima, natanong din sa pagharap ni Aquino sa World Leaders Forum sa Columbia University sa New York. Sa pagtitipong ito, nakalusot ang ilang Pilipinong militante. I see the realities of what your family has done. I have been to Hacienda Luisita. I have seen 9-year-olds who... Okay, you're welcome to ask your question. We have an opportunity for you to ask your question. Please just wait, and you will have the chance. I can step out of the aisle, but I need you all to join me as we say, no justice, no peace, no stop the killing in the Philippines. You say shame on me, shame on you, shame on you. 5 minuto rin tumagal ang heckling. Napalabas ang tatlong militante sa venue. Sa labas, nandun ang iba pa nilang kasamahan ng mga miyembro ng Gabriela. No justice, no peace! Stop the killing in the Philippines! No justice, no peace! Sabi ni Pangulong Aquino, sanay na raw siya sa ganito. Sa World Leaders Forum din nagbabala ang Pangulo sa mga mambabatas na may planong harangin ang Bangsamoro Basic Law. Anybody who opposes it and doesn't come up with a cogent reason as why they would oppose it would then be anti-peace and would probably have very little supporters come election time, which will happen in about 2 years' time. Bago ang World Leaders Forum, dumalo muna ang Pangulo sa UN Climate Summit. Mahigit 100 heads of state pa ang dumating para magbigay ng kanilang commitment kontra sa global warming. Paalala niya, mga Pilipino raw ang sumasalo sa epekto ng climate change na isinisisi ng mga eksperto sa carbon emissions. Everyone here has to do everything they can to address climate change without first waiting for their neighbors to engage in action. Doing anything less leaves the problem unattended to, thereby increasing the problem we all face. Mel, ngayong araw din ang alis ng Pangulong Aquino dito sa New York. Papunta naman sa San Francisco ang last stop ng kanyang 4 na araw na working visit dito sa Amerika. Sa San Francisco ay magkakaroon siya ng mga maiigsing pagpupulong sa ilang mga negosyante. Pagkatapos noon ay balik Pilipinas na ang Pangulo. Mel. June, wala bang paliwanag yung security services ng Pangulo kung paano nakapasok yung mga Pilipinong, yung mga hecklers na tinawag nila, June? Actually, hindi pa nila ma-establish yung mga identities ng mga hecklers na yun, Mel. Pero sa mga ganitong pagkakataon ay hindi naman na talagang nasasala yung mga ganyan. May mga pagkakataon na may mga dala silang mga kamag-anak na nandun sa universidad na doon. At yun ay nagkakaroon nga sila ng mga pagkakataon na yun na magsagawa ng kanilang protesta sa mga ganyang event, Mel. Ibig sabihin, open to the public, yung World Leaders Forum, June?
Yes, Mel, gano'n na nga. Hindi kagaya nung nangyari doon sa may Harvard na kailangan mong bumayad ng ticket bago ka makapasok. Sinasabi kong Harvard, Mel, yung kanya naging pagpupulong nung nakarang araw naman kung saan nga nagkaroon naman ng konting exchange niya doon sa isang attendee na tinanong siya tungkol doon sa pagdili ng Pilipinas ng mga baril sa ibang bansa, Mel. Nagbanggit ba ang Pangulo ng kanyang damdamin tungkol sa pangyayaring yon, June? Yun nga, Mel, ang natanong natin natanong ng mga media, yung aspeto na yan, yung gabi na, nung nagkaroon na ng konting interaction, yung Pangulong Aquino sa mga media delegation na nagko-cover dito sa kanyang working visit dito sa Amerika. At ang sabi niya, nung una, gusto niya sagutin, pero hinahayaan na daw siya, parang damn if you do, damn if you don't, naman daw. Kaya sanay na sa mga ganyang sitwasyon, Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.